Nagsimula ang pelikula kay Riley North na binubugbog ang isang thug sa loob ng sasakyan. Matapos ang ilang pagpupumiglas, tinutukan siya ng baril sa lalamunan ni Riley habang tinatanong kung naaalala ba niya siya. You don't remember me, do you? Agad na kinalabit ni Riley ang gatilyo, at pagkatapos ay inasikaso ang pinangyarihan ng krimen. Lumipat ang eksena sa Los Angeles, si Riley ay bumalik sa kanyang van na nakaparada sa isang depressed area kung saan nakatira ang mga pulubi at informal settlers. Pumasok si Riley sa van at sinimulang linisin ang kanyang mga natamong sugat. Nakita niya sa supot ang isang peppermint cookies na nagpaalala sa kanya kung paano nagsimula ang lahat ng ito, 5 taon na ang nakakaraan. Si Riley at ang kanyang anak na si Carly ay pauwi na galing sa pamimili ng grocery ngunit kinukumpronta sila ni Peg, ang ina ng kaklase ng kanyang anak, dahil lang sa pagkuha nila sa kanyang lugar sa parking lot. Hinahayaan lang siya ni Riley sa kanyang mga pinagsasabi sa kanila, kaya kalaunan ay umalis na ito kasama ang kanyang anak. You should have punched your lights out. Can't go around punching people who are jerks, then you're just as bad as they are. Pumunta si Riley sa trabaho ng kanyang asawang si Chris upang ipabantay ang kanilang anak na si Carly at hiniling sa kanya na maghanda para sa birthday nito. Kalaunan ay pumasok si Riley sa kanyang trabaho sa bangko, ngunit sinabihan siya ng kanyang amo na mag-overtime para sa kanyang pagiging late. It's my daughter's You birthday. asked for extra hours, I'm giving them to you. Samantala, si Chris ay pinuntahan ng kanyang kaibigang si Mickey upang alukin sa kanya ang isang malaking trabaho kung saan magnanakaw sila mula sa isang kartel ng droga at si Chris ang magiging getaway driver. Hinikayat siya ni Mickey na gawin ito para sa ikakaunlad ng buhay ng kanyang pamilya. This greasy handshake is not gonna get you there, man. This will. Ngunit sinabi ni Chris na pag-iisipan niya muna ito. Kinagabihan, umuwi si Riley galing sa trabaho, ngunit nagulat siya nang makitang walang ibang tao bukod sa kanyang asawa at anak. Where's everybody? Nobody came. Nalungkot si Carly dahil hindi pumunta ang mga kaklase sa kanyang birthday party, at ito pala ay dahil kay Peg na inimbitahan ng buong klase para sa Christmas party. Told you. You should have punched your lights out. My birthday sucks. Upang mapasaya ang kanilang anak, sinabi ni Riley na sila na lang ang magdiriwang ng kanyang kaarawan at pupunta sila sa perya upang sumakay ng mga rides at bumili ng kanyang paboritong ice cream. Bago umalis, nag-iwan si Chris ng voicemail kay Mickey upang tanggihan ang kanyang alok at sinabing gusto niyang maging malinis para sa kapakanan ng kanyang pamilya. I'm out. I'm not risking it. It's not worth it, man. Nang sila ay makaalis, sinusubaybayan pala sila ng isang thug na tumawag sa kanyang amo upang ipaalam na sinusundan niya si Chris. Lumalabas na nahuli na pala si Mickey at kasalukuyan siyang pinapahirapan ng boss na si Diego Garcia. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Chris sa pag-aakalang kasangkot siya sa pagnanakaw. Smoke him. Make an example. Pagkatapos na paglaruan si Mickey, walang awa at mabilis na pinutol ni Garcia ang ulo nito. Samantala, ang pamilya ni Riley ay nagsasaya sa perya, sumasakay sila ng mga rides, kumukuha ng mga litrato, at bumibili ng ice cream. Lingid sa kanilang kaalaman, tahimik na sinusubaybayan sila ng 3 tauhan ni Garcia mula sa sasakyan sa di kalayuan. Sa sandaling bumalik si Riley upang humingi ng tisyo sa tindahan ng ice cream, lumapit ang mga lalaki at agad na pinaulanan ng bala ang mag-ama, at pati na rin si Riley. Si Riley na nagtamo ng kaunting pinsala, ay agad na nilapitan ng kanyang mag-ama, ngunit parehong wala ng buhay ang mga ito. Kalaunan nang dumating ang mga opisyal, agad nilang isinakay sa ambulansya ang sugatan at walang malay na si Riley. Ang detective na si Michael ay labis na nalungkot dahil may nadamay na bata sa insidente, ngunit sinabihan siya ng kanyang partner na si Moises na tatagan ang kanyang loob dahil kailangan pa nilang tapusin ang trabaho. Pagkalipas ng ilang linggo, nagising si Riley sa ospital matapos siyang maoperahan sa ulo, at nilapitan siya ni Michael upang sabihin na mayroon na silang 3 sospek sa pagpatay sa kanyang pamilya. Sinabi niya rin na alam nilang tinanggihan ni Chris ang alok ni Mickey na pagnakawan si Garcia dahil sa voicemail nito, ngunit hindi ito nakarating sa cartel boss. Dahil wala silang kaukulang ebidensya at witness, hindi nila magawang kumilos laban kay Garcia. We know everything but can't prove anything. Bago umalis, binigay ni Michael ang mga na-recover na litrato ng kanilang pamilya, ngunit biglang sinabi ni Riley na kaya niyang tukuyin ang mga bumaril sa kanila. Agad na dinala si Riley sa istasyon ng pulisya at natukoy niya ng tama ang 3 lalaki na bumaril sa kanila, ngunit tinanong ni Michael kung sigurado ba siya. Yes, I'm sure. Pagkatapos nito, kinausap ni Moises si Michael upang ikwento sa kanya ang tungkol sa dating detective na nag-iimbestiga noon kay Garcia, ngunit siya ay pinatay sa kanila mismong headquarters. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong mga tauhan na binabayaran si Garcia sa kanilang departamento, kaya nagbabala si Moises kay Michael na huwag gawin ang parehong katangahan ng detective dahil hindi na nito mababalik ang pamilya ni Riley. Whatever happens with this case, let it happen. Don't be stupid. Gayunpaman, makikitang walang bakas ng pangamba sa mukha ni Michael sa kabila ng lahat ng ito. Nagliligpit si Riley ng mga gamit upang maghandang umalis, dahil pinapaalis na siya sa kanyang inuupahang bahay dahil sa ilang buwan na hindi nakakabayad.
Biglang pumasok ang isang abogado, na nagsabi sa kanya na mag-move on na lang sa kanyang pamilya dahil hindi na sila maibabalik, at saka nagbigay sa kanya ng supot na puno ng pera. Sinusuhulan pala siya ng abogadong ito upang hindi ituloy ni Riley ang pagsampa ng kaso sa mga tauhan ni Garcia. It's beautiful. That's an antipsychotic. Your memory's a little hazy. Maybe you didn't see things the way you thought you saw them. You think that you're gonna have justice. Make them all pay. They won't. Mabilis na tinanggihan ito ni Riley at galit na pinalayas ang abogado. Sa araw ng paglilitis, tinatanong si Riley ng abogadong iyon kung paano niya nakita ang kanyang mga kliyente sa gabing pinatay ang kanyang pamilya, at dinagdag pa ang layo niya sa mga ito at umaandar pa ang sasakyan. I identified my clients, correct? Yes, I did. They did it. On any antipsychotic medication. Please, Is it not possible listening to me. that your recollection isn't what you thought it was? No. Wait, but you're not hearing me. Can you help me out? You're the district attorney. Lingid sa kaalaman ni Riley, nasuhulan na rin pala ang judge at ang kanya mismong abogado, kaya sa huli ay nadismiss ang kanyang kaso at pinawalang sala ang 3 tauhan ni Garcia. Dahil sa galit ni Riley, sinubukan niyang sugurin ang mga pumatay sa kanyang pamilya, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Isinakay si Riley sa ambulansya kasama si Michael, ngunit narinig niyang dadalhin siya sa isang pasilidad para sa mga baliw, kaya agad siyang umatake at dali-daling lumabas doon at tumakbo palis. Nagpas siyang pumunta si Moises at Michael sa puntod ng pamilya ni Riley, at nakita nila doon ang bakas ng dugo sa kamay ng nagluluksang ina. Sa kasalukuyang panahon, 5 taon na ang nagdaan, si Michael at Moises ay nasa isang pinangyarihan ng krimen, kung saan ang 3 lalaki ay pinatay at isinabit ng patiwarik sa Ferris wheel, at ito pala ang 3 tauhan ni Garcia na pumatay sa pamilya ni Riley. Samantala sa FBI headquarters, ipinaalam sa ahente na si Lisa, ang higit pa sa mga bagong krimen na isinagawa ni Riley. Sumang-ayon siya na makipagtulungan sa mga pulis upang imbestigahan ang patungkol sa mga kasong ito. Kasunod ng kamakailang mga pagpatay, inihanda ni Riley ang kanyang mga sandata para sa kanyang susunod na paghihiganti. Matapos tignan ang litrato ng kanyang pamilya at alalahanin sila, pumunta siya sa bahay ng tiwaling judge, kung saan iginapos niya ito sa upuan. Kasabay nito, tinatalakay ni Lisa kay Michael at Moises ang patungkol kay Riley na nagnakaw ng malaking halaga ng pera sa bangkong pinagtatrabahuhan niya noon. Binanggit niya rin kung paano kaingat si Riley sa kanyang mga galaw, kung saan pumupunta ito sa iba't ibang bansa at nananatiling nakatago sa mga opisyal. She's a magnet. Why are you wasting our time? That's Riley North. Herself in Europe last year. So she spends the last 5 years bouncing around the world learning how to get into trouble. She got really, really good at staying off the radar. Gayunpaman, nalaman nilang bumalik ito sa Los Angeles at nakuhanan pa siya ng CCTV, kung saan nagnakaw siya ng mga military grade na mga baril at mga eksaktong bala para sa mga ito, kaya nasabi ng mga opisyal na alam ni Riley ang kanyang mga kukunin. Ipinaalam rin sa kanila ni Lisa na ang araw na ito ay ang ika-5 taong anibersaryo ng pagpatay sa pamilya ni Riley. Bumalik kay Riley, pinako niya ang mga kamay ng judge sa lamesa at ikinonekta ang mga wire ng bomba sa isang telepono. I think that you're so damn corrupt, I don't even stand out. If you can tell me my name, I'll let you live. I mean, you'll lead out of a tube the rest of your life, but you'll live. Do you remember my name? Upang tuluyang makuha ang nararapat na hustisya, umalis na si Riley sa bahay at sumakay ng bus, kung saan tumawag siya sa telepono na nagpahintulot ng pagsabog. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Michael sa mga opisyal, na nagpaalam sa kanya ng pagpatay sa abogado ng mga thug at ang mismong abogado ni Riley, gayon na rin ang judge sa kanyang kaso. Samantala, ang kanang kamay ni Garcia na si Cortez, ay pinaalam sa kanya ang tungkol sa mga aksyon ni Riley, kaya nag-utos si Garcia na patungan ng reward ang ulo ng babae. Some personnel stuff. You know how it goes. Chilling why I'm here. You know you shouldn't play games with the cartel. I came to deliver a message from my father. No olvides quien te puso aquí. It's just a misunderstanding. One shipment goes missing. Maybe it's a mistake. But 2 in a week? You think they're trying to steal from you? They lasted this long by being stupid? Everybody wants to be a big dog. Little dog's trying to eat my food. Hey, baby. Get the fuck out of here. There's something you need to remember. You are still a little dog. Bumalik kay Riley, nakita niya ang isang bata sa bus na nagpaalala sa kanyang anak, kaya ibinigay niya sa kanya ang laruan na hawak niya at tinanong ang kalagayan ng kanyang ama. Ipinaliwanag ng bata na isang lasinggero ang kanyang ama at kailangan niyang gabayan ito sa pag-uwi. Nang pumunta ang mag-ama sa 7-Eleven upang bumili muli ito ng alak, bigla siyang inatake ni Riley. Hiningi niya ang ID ng lalaki at kinabisado ang kanilang address, at saka sinabihan siya na magpakaama sa kanyang anak at ibigay ang lahat ng pagmamahal na deserve ng bata.
Nagbigay ng banta si Riley sa lalaki na tatandaan niya ang kanyang pangalan at ang kanilang address ng bahay. I will never forget you, Brian. Yeah? Yes, ma'am. What are you still doing here? Pagkatapos ay binalaan niya rin ng tindero na huwag magbebenta ng alak sa lalaking iyon, at saka binili ni Riley ang kanyang sasakyan. Pagkalipas ng ilang oras, si Riley ay nasa loob ng sasakyan at nagmamasid sa palengke sa malapit. Nakita niya doon si Marvin, isa pang tauhan ni Garcia, at naghinala si Riley na konektado ang lugar na ito sa kalakalan ng droga ni Garcia. Nagbalat kayo si Riley bilang isang pulubi, at noong pinigilan siyang dumaan ng mga thug na nagbabantay, inatake niya ang mga ito at madaling napabagsak. Pumasok siya sa loob ng tindahan, ngunit natuklasan niya na ito ang hideout ng pera ni Garcia. Napanood sa balita ng mga thug ang tungkol kay Riley, kung saan nagbabala ang mga opisyal na isumbong sa kanila kung may impormasyon sila kay Riley, na isang lubhang napakadelikadong babae. Tahimik na sumilip si Riley sa kanilang silid, ngunit nakita siya ng mga lalaki at agad na nagpaputok. Narinig ito ng iba pang mga thug at agad na nagkalat sa lugar upang hanapin at tapusin si Riley. Gayunpaman, isa-isang pinatumba ni Riley ang mga lalaking ito gamit ang kanyang napakahusay na galaw. Tumalon siya sa baba at doon niya pinagpatuloy ang pag-atake sa karamihan sa mga thug na humahabol sa kanya. Matapos maubos ang lahat, bumalik siya sa taas na silid at agad na pinatay ang lahat ng natitirang thug sa loob bukod kay Marvin, dahil mayroon siyang mga katanungan sa kanya. Kalaunan sa araw na iyon, You already said that, Marvin. Yeah, well, I'm saying it again. pinuntahan ni Marvin si Garcia upang sabihin sa kanya na napilitan siyang ibunyag kay Riley ang lahat patungkol sa kanilang operasyon. Binanggit niya rin na walang kinuhang anumang pera si Riley at sa halip ay sinunog niya ang lahat ng pera ni Garcia. Samantala, ibinalita ang lahat ng nangyayaring konektadong mga krimen, at ang lahat ng ito ay si Riley ang itinuturong sospek. Nasa pinangyarihan ng krimen sina Michael at Moises, kung saan sinabi ni Michael na susubukan niyang magtanong sa Narcotics Department kung mayroon silang mga posibleng lokasyon ni Garcia upang magsagawa siya ng surveillance at hulihin si Riley. Seryoso namang nagbabala muli si Moises kay Michael na mag-ingat siya sa kanyang mga tatanungin dahil malalagot siya kapag natsyempuhan niya ang mga pulis na nagtatrabaho para kay Garcia. Si Garcia ay umuwi sa kanyang bahay upang magtago, at inutusan niya ang mga tauhan na magsagawa ng pananambang kay Riley sa kanilang warehouse ng droga, dahil suspecha niyang ito ang sunod niyang pupuntiryahin. How should you know about Marvin? The one guy who happened to know everything. She doesn't kill him. She must have been watching us. Oh, you think? Those missing shipments, it was her. She has been f***ing with us for weeks. And maybe she's expecting us to send everybody to the lab. If I don't have the f***ing lab, I will give her the f***ing lab. Kinagabihan, si Riley ay nakarating na sa warehouse, kung saan matapos na tignan ang litrato ng kanyang pamilya at mag-hallucinate sa kanyang anak, naghanda na siya para sa pag-atake. Nang siya ay makapasok, wala siyang nakitang sino man doon, at sa halip ay napansin niya ang nakatagong trap ng bomba. Agad na kumilos si Riley, ngunit napansin siya ng mga tauhan na nagbabantay sa labas at agad nilang pinindot ang remote ng bomba, na nagdulot ng malaking pagsabog sa buong warehouse. Sa kabilang banda, agad namang natanggap ni Michael ang nangyaring pagsabog at ipinaalam niya ito kay Moises. Ang dalawang tauhan ay dali-daling umalis doon sa pag-aakalang natapos na nila si Riley, ngunit nabunyag na nakaligtas pala ito at lumabas siya mula sa manhole. Pagkatapos ay agad siyang nagnakaw ng sasakyan upang sundan ang mga thug, na kasalukuyang kausap sa telepono si Garcia upang sabihin sa kanya ang matagumpay na misyon. Kumpiyansa ang mga ito na wala nang kawala si Riley dahil sumabog ang buong warehouse, kaya natuwa si Garcia at sinabing bibigyan ng reward ang dalawa. Samantala, pumunta si Lisa sa lugar ng mga pulubi matapos niyang malaman sa crime report na walang nangyaring krimen sa lugar na ito sa loob ng 3 buwan. Nakita niya ang 2 bata doon, kaya nagtanong siya sa isang lalaki kung hindi ba delikado para sa mga bata ang ganitong lugar, na sinagot naman ng lalaki na hindi na ngayon, dahil mayroon na silang anghel. Nakita ni Lisa ang nakaguhit sa pader, na nagpapahiwatig na pinoprotektahan ni Riley ang lugar na ito laban sa mga krimen. Samantala, patuloy na sinundan ni Riley ang 2 thugs, kung saan nagawa niyang tambangan ang mga ito. Sina Garcia at Cortez ay patuloy na nagsasaya sa tagumpay, ngunit bigla nilang narinig sa balita na buhay pa si Riley at kasalukuyan pa ring nasa lansangan. Ang sasakyan ng 2 thug ay nakarating na doon, at agad na pinatumba ni Riley ang mga bantay upang tuluyang makapasok. Lumabas siya ng sasakyan at nagpatuloy sa pagpapatumba ng isa-isa sa mga thugs. Pinaputukan ng ilang mga lalaki ang sasakyan at narinig ito ni Garcia, kaya agad silang naghanda para sa pag-atake. Ibinangga ni Riley ang sasakyan sa bahay upang makapasok, at doon niya pinagpatuloy ang paglagas sa mga tauhan ni Garcia. Kalaunan ay nagawa niyang tutukan ng baril si Garcia. What do you want? I want justice.
ngunit biglang lumitaw ang anak nitong babae na nagpaalala muli kay Carly, kaya ginamit ito ni Garcia upang umatake at nagawa itong saksakin sa tagiliran bago tumakas kasama ang anak. Dumating ang mga kasama ni Garcia na sina Cortez, ngunit narinig nila ang mga paparating na pulis kaya agad na silang tumakas. Nagawa ring makatakas doon ni Riley, kung saan pumunta siya sa bahay ni Peg at agad itong pinatulog. Good evening, Peg. Everything they said about you was true. I couldn't help but notice you're not wearing a ring on that finger anymore. He left you, didn't he? For someone younger, prettier. Go f yourself. Oops. Yes, he left, okay? You're right. I'm very sorry that Carly... Don't say my daughter's name. Okay, Iginapos niya ito sa upuan at nagbanta na papasabugin ang kanyang bahay kasama si Peg. Bago umalis, kinuha ni Riley ang susi sa sasakyan ni Peg at pinahinahon ito sa pagsasabing nagbibiro lang siya. Samantala, inaasikaso ng mga opisyal ang pinangyarihan ng krimen sa bahay ni Garcia, at nalaman ni Moises na hindi sumasagot si Michael sa mga tawag ng ahente sa Narcotics Division. Si Michael ay sinundan si Lisa, na nagpakita sa kanya sa van ni Riley na puno ng mga iba't ibang armas. Nabanggit rin ni Lisa na kung totoo man ang mga sabi-sabi, si Garcia ay mayroong tauhan sa kanilang departamento na nagbibigay sa kanya ng mga tip, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nakukompromiso ang kanilang operasyon ng droga. Nagpatuloy si Lisa sa pagsasabi na tatawagan niya ang lahat ng iba't ibang sangay ng pulisya upang magsagawa ng surveillance sa lugar na ito at hulihin ng buhay si Riley. Gayunpaman, nabunyag na si Michael ang tauhan ni Garcia sa departamento, at bago pa magawa ni Lisa ang kanyang plano, tinapos siya ni Michael. Tinawagan ni Michael si Garcia upang sabihin sa kanya na alam niya kung saan matatagpuan si Riley, kaya hinanda na ni Garcia ang lahat ng tauhan. I don't care if you have to burn the city down, but this ends tonight. Si Riley ay kasalukuyang nasa isang warehouse malapit doon, at siya ay labis na nanghihina dahil sa mga pinsala. Nang makarating sa lugar sina Garcia, agad nilang ikinalat ang lahat ng tauhan upang hanapin si Riley. Dahil sa tulong ng hallucinations sa kanyang anak, nagawa ni Riley na magising at makaalis doon bago pa siya makita ng isang thug, na nag-report kay Cortez na mayroon siyang nakitang bakas ng dugo at humiling ng backup. Binagsakan sa ulo ng mabigat na kahon ni Riley ang thug, at agad niyang kinuha ang baril nito at nalaman rin sa radyo na pinaghahanap siya ng mga tauhan ni Garcia. Nang pumasok sina Cortez, nakita nila ang bangkay ng tauhan, ngunit nang lapitan nila ito ay nag-trigger ang itinagong granada ni Riley, na ginamit niya upang matagumpay na mapatay ang mga lalaking iyon at pati na rin si Cortez. Pagkatapos ay ginamit ni Riley ang radyo nila upang utusan ang lahat ng tauhan na ibigay sa kanya si Garcia, o kung hindi ay papatayin niya silang lahat ng isa-isa. Sinagot siya ni Garcia at sinabing imposible itong mangyari, at nagbanta sa kanya na matatalo lang siya dahil sa dami ng kanyang kasamang tauhan. How you really think this is gonna go? I'm gonna shoot you in your face, and then I'll pretty much figure it out from there. Samantala, sina Moises ay nasa headquarters at iniisip nila kung nasaan sina Lisa at Michael dahil hindi sila sumasagot sa kanilang tawag. Bumalik kay Riley, nakita niya ang bangkay ni Lisa sa basurahan, kung saan kinuha niya ang telepono nito at nakaisip ng ideya. Habang nasa headquarters, nakita sa balita ni Moises ang ginagawang pagla-livestream ni Riley, kung saan ibinunyag niya ang pagiging maruming pulis ni Michael, at hiniling na pumunta dito ang lahat ng opisyal upang hulihin ang grupo ni Garcia. Kinuha ni Garcia ang isang batang babae, at noong sinubukang pigilan siya ni Michael ay tinutukan siya ng baril ng kanyang amo. Dahil pinagbabantaan ang buhay ng batang babae, sa huli ay napilitan si Riley na magpakita at isuko ang sarili. Pinakawalan ni Garcia ang bata, at noong lumapit sa kanya si Riley, sinimulan niya itong bugbugin. Sinubukan ni Michael na magbabala kay Garcia na tapusin na ito dahil malamang na parating na ang mga pulis, ngunit tumanggi si Garcia dahil nais niya pang pahirapan si Riley. You're like a girl. Nakita ni Riley ang baril sa malapit, at sa sandaling papatayin na siya ni Garcia, biglang dumating ang mga pulis kaya nagkulasan ang mga thug. Inisip ni Garcia na niloko siya ni Michael, kaya nilapitan niya ito at agad na pinatay. Habang kumakalat na ang mga pulis, agad na tumakbo paalis si Garcia upang tumakas, ngunit tinambangan siya ni Riley at tinutukan ng baril. Biglang dumating sina Moises at mga pulis upang subukang pigilan si Riley sa pagpatay kay Garcia, ngunit dahil walang tiwala sa hustisya ng batas, itinuloy niya ang pagpatay kay Garcia. Nabaril sa balikat ng mga pulis si Riley, ngunit pinatigil sila ni Moises, at noong lapitan nila ito ay wala na silang nadatnan. Sinubukan rin ng chopper na malaman ang kinaroroonan ni Riley, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sinabihan si Moises na maglalagay sila ng perimeter sa lugar, ngunit binanggit nito na hindi na iyon kailangan dahil alam niya kung saan matatagpuan si Riley. Kinabukasan, pumunta si Riley sa puntod ng kanyang asawa at anak upang sabihin na tapos na ang lahat. Naroon na rin si Moises at nilapitan niya si Riley, na humiling sa kanya na hayaan na lang siyang mamatay dahil hinihintay na siya ng kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Moises na hindi niya iyon magagawa dahil hindi pa dito nagtatapos ang kanyang kwento. It is for me. Sa huling eksena, makikita sa balita ang patungkol sa pagkakadakip kay Riley at sinigurado ng mga opisyal na mananagot siya para sa kanyang mga ginawang krimen.
Binisita sa ospital ni Moises si Riley na kasalukuyang nagpapagaling, at nagpasalamat siya para sa kanyang ginawang pagpapabagsak sa isang malaking operasyon ng droga, at ang paglalantad niya kay Michael. Nang siya ay umalis, nabunyag na pasikreto niyang binigyan ng susi sa posa si Riley, na nagpahintulot sa kanya upang makatakas, at dito na nagtatapos ang pelikula.